Yung information na lang eh. Bakit natatawagan ni PRRD ng 5 a.m. asking you to do something on a national level? Yuhu! Yun! DJ Karen. Shoutout sa lahat. Shoutout sa mga manunood dyan. Shoutout. Iwan mo kung nag-iisa. Ano ang puso ko? Ang puso ang puso. Ayun. Magandang umaga, gabi, hapon sa ating lahat, mga kababayan. Woohoo! Yung mga bago lang sa aking channel at nanonood, at yung mga dati pang nanonood, ay maraming salamat po sa inyo sa lagi nga pagsubaybay sa aking YouTube channel, Kalso TV! Woohoo! At syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, paki-subscribe at paki-share na rin at pindot ang notification bell on para lagi kang updated sa ating bagong ilalabas na reaction video dito. Huwag mo kalimutan pindutin ang bell para lagi kang updated. Lagi kong i-share yan sa inyo, mga idol. Lahat yung mga bagong subscriber ko, shoutout sa inyo, sa mga niniwala sa ating reaction video, at yung mga Duterte, at ito, panibagong issue sa Pilipinas, pag-uusapan na naman natin. INC, bakit dinadamay ngayon nila sa issue? Ano to? Nako. So, sisimulan na po natin ang ating panibagong reaction video. So, tuloy tayo. Bago na namang issue. Feeling. Script ng House Squad Committee Hearing. So ito guys, isa na mainit na issue kung bakit sa pangyayaring ito ang dami nang nadadamay o nadadawit dito, no? So pag-usapan natin ito ngayon, mga idol, kung bakit pati INC nadamay sa problemang to. So ito na, pakinggan natin. October 11, binanggit ni dating PCSO General Manager Retired Police Colonel Rahima Garma na mismo ang dating Pangulong Duterte daw ang nag-utos sa kanya na kunin ng isang PNP officer or operative na miyembro ng Iglesia ni Cristo upang pangunahan ang pagpapatupad ng Davao Template Zone on Drugs. Ay may napansin ng mga netizens. Ang testimonya ni Rahima Garma ay May 2016 daw ito naganap. Hindi pa naman ito Pangulo ang dating Diyos ko. Hindi pa naman nakaupo si dun
si PRRD that time, no? Nako, at ito pa nagiging problema. Pakinggan natin. Duterte, election pa noon. June 2016, naging Pangulong mismong ganap ang dating Pangulong Duterte. Kaya't mali-mali na naman at nagkabuhol-buhol na naman sa kanilang pagpamay pa sa Iglesia ni Cristo. Ito na kaya ang resback ng Marcos administration sa ilang beses na paulit-ulit na kortesikol ng mga Duterte sa Iglesia ni Cristo at matap. Nako, kasi dinadamay nyo na kasi yung iglesia. Dinadawit nyo na ngayon sa, ayan, di ba? Ba't naman kasi ganun? Hindi pa naman, June na nakaupo si PRRD nung that time eh. Tapos, nangyari pala yan Mayo. Oh, paano naman mangyari na hindi pa nga siya nakaupo nun? Baka Ramirez, ba't na yung mga pulburon boys? At yung mga tuta niyang kahol ng kahol, mga wala namang ngipin. Mga bata nito ni Pulburo, mga puro bagang naman yung ngipin nere. Tuloy tayo. Kanila, idamay pa ang Iglesia ni Cristo. Heto at tumalaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Iglesia ni Cristo leader at Executive Minister Eduardo Manalo kasama ang Senator Bongo. Sa kanilang pagkikita, binigyang diin ng dating Pangulong Duterte ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng pamahalaan ng Pilipinas at pinuri ang dedikasyon ng simbahan sa paglilingkod sa komunidad. Partikular niyang kinilala ang mga mahalagang kontribusyon ng Iglesia ni Cristo noong panahon ng pandemya. 1. Ipapresidente si PRRD noong May 2016 para magdiva ng ganyan. 2. Bakit kailangan idamay ang Iglesia ni Cristo? Ito na ba ang resback? 3. Ano ngayon kung may war on drugs? Na-hurt yung mga drug addict na nakapwesto ngayon? Talagang masasaktan yung mga kasi. Ganyan yung nangyayari mga kababayan. Kasi masasaktan yung mga lukong mga addict na to Kasi parang malaya sila. Kung hindi nga naman makapwesto itong Duterte ulit, administration, yung mga asong mga addict na to, talaga namang Diyos ko, wow, magpapakalat na naman ang lagim at ang kaba ng bayan pala, yung mga nakaupong mga pulburon boys, wala na. Itira na pala yung kaba ng bayan na dapat sa taong bayan. Ano na? Tuloy. Net 25 of the Iglesia ni Cristo reveals that PRRD met with Ka Eduardo a couple of days ago, right on the heels of Sara Duterte meeting with the leader of the 3 to 4 million strong Iglesia ni Cristo. The Iglesia ni Cristo is the biggest religious group after the Roman Catholic and Islam in the Philippines. Again, thank you Iglesia ni Cristo for this boost of morale. I'm so happy that there are people and groups Martin cannot buy or scare into submission. Nagbigay naman ng komento at reaksyon ang BBS na si I.M. Shanway. Ang kanilang kinuhang witness na naman ng House Quadcom ay palpak na naman. Ngunit opisyal ng presidente ang dating Pangulong Duterte. Bakit uutusan ang dating PCSO manager sablay na naman yung script, mga idol. 2016? Election pa lang no. Sablay Dito pa na naman lang, yung mga script. talagang peke ang kanilang kinukuhang witness at walang credibility. Narito ang comment at reaksyon ni I.M. Shanwayne, panoorin natin. On May 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Rizal City. Nakakaiyak. I was already acquainted
and with the mayor having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Shucks, wala na. Sino-sino na lang ang mga dinadawit dito sa mga statement na bulok naman ang poke ngayon. Wala na bang iba? Wala na bang masilip? O gumagawa na lang ng mga pautot, di ba? Para hindi mabuko. Hindi mabuko yung mga asong ulol dyan sa administrasyon ni Polvoron man. Tuloy. Imagining na tumatakbo pa lang si PRRD at that time. May daw. Pero ito nakakatawa. May 2026. Layo. Are you saying magiging presidente si PRRD sa May 2026? Sabihin na lang na hindi taranta siya. I don't know. Yung information na lang bakit natatawagan ni PRRD ng 5 a.m. asking you to do something on a national level? Hindi pa nga natin alam kung siya ang magiging presidente. Talaga. Hindi mo masabi exactly kung anong petsa ng May. Sinabi mo lang May 2026. Ayan narinig nyo mga kababayan mga kababayan. Kasi nga, wala na scripted na. Kumbaga, pati yung mga iglesia, dinadamay nila. Masyado na iba na to, ibang level na talaga ng ibang level na ng usapan to. Medyo may na to, may sira, naninira na talaga o gumagawa na lang ng mga kwento para sila paniwalaan at hindi masilip kung anong nangyayari talaga sa Malacanang. Kaya itong si PRRD binabanata na sa statement ng mga pulpulong nangyayari. Diyan pala, questionable ka na. Talaga. Not because sa mga Duterte ngayon, specifically si PRRD, is not anymore in power. Kasi gaya niya, balikan natin yung ginawa ni Gloria kay Sara na tumatanggap daw siya ng sobre ni Sara. Tapos, ito naman si Ogalos, something like that. Yung namatay, para lang takbuhan yung kaso sa kanya sa textbook scam. Pinapapirma si Alice Gu ng affidavit to pin down the Duterte, the old man, Senator Bato, Senator Go, tsaka itong dati taga-PNP rin. Sa tingin nyo, sa tumatakbong ito, maniniwala pa ba kayo dyan sa mga kinukuha nilang, what do you call that, mga research person, itong drama nito? Diba? Very questionable. Pati mga statement, very questionable. Questionable talaga kasi sila. Yung kasi, tama naman yung mga sablay na mga statement, yung mga sablay na sinasabi laban dito sa mga Duterte, wala. Kwentong pagong o kwentong barbero, gawa-gawa na lang para lang masilip o siraan nila sa mga kababayan nating Pilipino ang itong mga Duterte. Kasi, alam nyo, pag may Duterte na mga umupo,
Wala na naman silang kikitain at yung mga bulso nila, masisiro na naman. At yung mga illegal na gawain nila, hindi nila mapapatakbo ng maayos kapag may umupong Duterte. Diba? Hindi sila masaya na umunlad yung ating bayan. Yan ang mga taong palara, yung mga taong sumasamba sa piso. Tuloy tayo. Imagine mo, tatawagan ka ng 5 p.m. Hindi mo masabi exactly kung ano yung petsa, yung araw na tinawagan ka. Sasabihin mo lang May 2026. Sige nga. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, kung wala sa mga Duterte, imagine mo yung mga nagawa ng Duterte para lang sa Marcos long before Totoo yan. Totoo yan. Ano ba naman ang nagawa ng mga Duterte? Na kung si Pulburon tinatablan niya na ngayon yung mga Duterte na wala kasi, no? Imagine mga kababayan, mga idol, hindi niya kasi kaya yung mga aso niya sa paanan niya na panay yung kahon. Siguro walang power, no? Walang power si Pulburon Walang power si Pulburon. Hindi lang dahil sa mga Duterte okay na. Hindi naman nakaupo yan diyang kalso na yan. Diba? Walang Duterte sa'yo that time, Boya Pulburon. Diyos ko po, wala ka dyan ngayon. Nakakaupo mong pwesto na yan. Diba? Nung that time, baka na si BP Sara yung ginaupo mo Diba? Ngayon, tinatabla mo na yung mga Duterte. Bakit? Kasi nakapwesto ka na. At bakit dinadamay pa tong mga aso mo tong INC? Ito nga ang nakatulong sa'yo, Boy Pulburon. Ano ka ba naman? Kung walang Duterte at walang iglesia, nanalo ka ba? Halos pulbusin ka nga ni Leni Robredo Kung Leni Robredo nung that time, pupulbusin ka talaga sa boto lang. Pero dahil may Duterte, dahil may INC, nandiyan ka sa pwesto mo. Pero ngayon, parang pati INC, nadadamay na sa mga pinagagawa mong issue na itong mga kapatid natin na INC nananahimik. Nako. Tuloy tayo. Pinanimbing ang tatay niya. Diba? Yan. Ito pa. Siya pa to, diba? Si tatay mo, talagang the best may nagawa talaga sa bayan yung panunungkulan. Yung tatay mo, si Marcos na senior, pinalibing, di ba, ayaw ng mga dilawan niya. Ayaw nila kasi hindi daw bayani yung tatay mo. Pinalibing ni Duterte sa libingan ng bayani. That's why, yes. Nangyari yan, mga Duterte administration na po. Hindi po nangyari sa ibang itong mga nakalipas na administrasyon like Pinoy, di ba? Hindi naman nangyari yun Sino ba ang nakapagpa-libing sa tatay mo? Di ba? Duterte lang. BBM. Tapos ngayon, titirahin nyo na. Natin ang mga asong ulol dyan sa baba mo. Nakundi dahil na doon sa mga Duterte. Wala. Kahit ikaw, wala kang powers nun.
Oh, di ba? Kahit si Sen Amy Marcos hindi naman niya nagawa yun, di ba? Kaya nga sobrang thankful niya sa Duterte administration dahil lang matagal nang nakahimlay si Marcos, yung inyong tatay, nagkaroon ng na nakaayos siya at siya ay naipalibing. Di ba? Diyos ka. Nagagamit talaga po si Pulburo. Medyo nahuhuli-huli na kasi siya sa mga pinagagawa niya. Talaga namang kumakalso na siya ngayon. Tuloy tayo. Bagsak ang LP. Pinahina ang LP. Dahil kung ang LP is kasing lakas pa ng panahon na nabubuhay, si Tita Cory, do you really think makakabalik kung mga Marcos? Not even a slim chance Wala, hindi talaga. Malabo nga Kaya nga, Duterte lang yung napagpagawa ng mga gumawa ng gano'ng himala sa buhay nitong mga Marcos. Diba? Tapos ngayon, parang wala. Ang inang to, manggagamit tong kalso na to no? Nako, bulburon. Diba? Kaya tuloy, sabi ng mga true blood Ilocano, at yung mga tunay na loyalista sa ama, wala na. Lalong sinira. Wala na talagang yung loyalista. Yes, noon, Marcos talagang napakaganda ng kanilang pamamalakad din, no? Talagang gumanda ang Pilipinas. Saka, hindi naman kagaya ni Pulbor na is. Di ba? Yung mga ganun ito nga, pag nakipag-usap sa ibang bansa pag meeting kong si Pulbor, pagsalita na is. Ano yun? Tapos meron pa siya mga lutang moments. May mga lutang moments pa siya sa mga sinasabi niya. Medyo yung tanong. Ang layo ng sagot. Ba yun? Ng mga Marcos ngayon, lalo na ni Bongbong Marcos, ang pangalan ng mga Marcos. Lalong sinira ni BBM ang legasiya ng kanyang ama. Tama. Dahil ito daw si Apo Lakay, hindi naman daw manggagamit. Diba? Hindi, sa napagmasdan ko rin kay Lakay talaga, tatay ni Marcos talaga. Talagang yun. May paninindigan. Hindi siya yung kagaya nito ni BBM na parang utusan lang siya pagiging presidente niya ngayon. Parang mabulungan lang siya o maanuhan lang siya itong siya PBBM. Makwento lang siya ng mga aso ng ulol, kumakagat na agad. Parang wala siyang paninindigan, no? Walang paninindigan. Like, Apo lang yung mga loyalists talaga. Siguro kung naging kagaya ka ni Apo lang kay Marcos talaga, talagang siguro, okay. Kaso hindi. Marami kang sablay talaga niya. Sa legacy na ginawa mo. Parang nasira yung tatay mo sa legacy na ganyan. Sa simula ng pag-upo mo, hindi maganda yung naging dulot sa bansa ng Pilipinas. Tuloy tayo. Kung maraming pwedeng itawag kay Apo Lakay or kay Ferdinand Marcos, ang pagiging manggagamit is not one of them. Actually, kaya nga yan na traitor. Kasi sobrang loyal daw ni Apo Lakay, Ferdinand Marcos, sa mga tinuring niya kaibigan. Samantalang ito si BBM, di ba? Aapak ng ulo ng tao para lang makamit niya yung hangarin niya. Tama. Yan yung ginawa niya kay Titi Sara.
ngayong maging ang Iglesia ni Cristo. BBM, di ba? Ang dami ng nagre-reaction sa mga ginagawa mo, no? Mga sablay na pamamalakad mo. Kumbaga, wala. Nag-try doon na rin to siya sa Duterte. Yung mga manggagamit ng pulburon. Ha? Ang gagamit kasi, is kasi, no? Nakay, sinasabi. Kristo ay idinamay na sa gulo ng Kongreso at ng politika. Asahan pa natin na mas lalong lalakas ang Iglesia ni Cristo kasama ang mga Duterte. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutan. Yun, di ba? Napag-usapan na nga. At ayan, makabagong reaction videos na naman. Pulburon. Sinira yung Iglesia, dinadamay pa. Diyos ko po. Asahan mo yan talaga na BBM na itong Duterte, lalakas to. Maniwala ka. Lalo't dinamay pa ang itong Iglesia sa mga issue dyan ha. Dinadamay niyo pa itong mga nananahimik na kapatid natin na INC. Yari ka, bongbong. Uulit na naman ng Duterte legacy, tandaan mo yan. Pagdating ng punto na yun, para ka na lang tuta dyan na nakaupo sa tabing gilid. Yes, so ayun guys, maraming salamat po sa nanonood ng ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, pindot ang notification bell on para like and updated sa ating ilalabas pang mga reaction video. So, shoutout kay Tol J. Guevara, Kuya Sardinas, si Kuya Goods, at yung mga Banateros, shoutout po. Hanggang dito na lang yung ating video. Huwag mo kalimutan i-share sa mga kaibigan natin, mga ka-Duterte. Alright, maraming salamat. Bye-bye.